using the stick. Ha? Hindi ko alam paano na ginawa. 1 week ba? 1 month ba? 1 year ba? But according to the scripture, he killed 600 Philistines. You see the stamina over there. Amen? Meaning to say, kahit mahirap, huwag kang magkukwit. Kahit na pagod ka na, kahit na parang wala ng pag-asa, you don't quit. Yes. You don't quit. Yes. Amen? I-quit mo na lahat ng bagay sa buhay mo, pero wag ang tawag ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen po? Amen. Kasi parang sinasabi natin pag nag-quit tayo, hindi totoo ang Diyos. O kaya naman parang sinasabi mo, hindi kaya ng Diyos. Hindi mga kapatid, ang gusto ng Diyos, i-develop yung stamina mo para matatag ka. Kasi kapag katapos yan, na ipasa mo yan, ibig sabihin you're stronger than before. Then ibig sabihin yan, may promotion galing kay Lord na darating para sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, stamina. Stamina. Sa kabila mo kaya kagabi, do not quit. Stamina. Endurance. The capacity na pastor. Dili na mo iyang video. Kasi po mas, yun ang tendency natin mga tao po mga pastor, mga nagawa sa Panginoon. Ang nakikita natin, parang wala namang nangyayari, parang hindi naman walang asenso or parang imposible ito. Do not quit. Kasi dinidevelop ng Panginoong Diyos yung inner core mo, yung karakter mo, at saka ka ba? Overcome it with faith. Kaya mo bang magtiis? Yes. Nung sa ministry na dalaga ako, pag walang makain, edi huwag kumain. Diba? Sabi ko nung dalaga ako, ayoko mag-asawa ng pastor. Sabi ko, kasi boring. Boring ang asawa ng pastor. Kasi wala akong gagawin. Wala akong bahay na lilinisin. Wala akong pagkain na lulutuin. Mahirap ang buhay. Boring. Pero hindi. Ang mga naglilingkod sa Diyos, napakarami ng pwedeng pakita at patunayan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ang mga pinaka dito, mga dalaga, huwag kayong mag-asawa ng hindi pastor, pastor kayo. Amen. O yung mga byudo. Pass na tanak. Huwag kayong mag-aasawa. Pwede pa. Ng mga quitters. Ayok pa. Huwag kayong mag-aasawa ng mga quitters. Hindi ba? Ako sa Ginoo sa akong duha. Huwag kayong makipag-hang out. Huwag kayong makipagkaibigan sa mga tao na quitters. Na mga mahihina ang loob. Huwag kayong makipagkaibigan sa mga ganon. Kasi mahahawa ka. Dumikit ka sa mga taong ang tatag ng loob. Hindi ba? Hindi susuko kahit anong mangyari. Sabi ni, maliit pa si Phoebe, Mami, naglalakad kami, nagpapastor kami sa Batangas nung araw. Sabi niya, Mami, Daddy, I'm tired. Sabi niya, English speaking si Phoebe. Ay, nahirap kami, English speaking. Sabi niya, I'm tired. Sabi niya, may tricycle naman. Pinapara niya yung tricycle. Kasi gusto niya sasakay kami kasi malayo yung tinitira namin sa simbahan. Eh, naglalakad lang kami mag-asawa. Eh, dala siya gitara, Bible, yung mga damit gatas ni Phoebe. Ako naman, si Phoebe, hawak-hawak ko. Sabi, hirap maglakad, Mami. Sabi ko, anak,
exercise. Pero ang totoo kasi, wala kami mapapamasahe. Wala kami. Yung ipapamasahe namin tricycle, pambili na lang namin ng Jollibee pagtapos ng church. Mga kapatid, tatagan mo yung loob mo. Tatagan niyo yung loob niyo, pakita niyo sa mga anak niyo. Hindi po. Hindi yung, buti pa sila pastor. Narinig ko. Nagpapatayo na sila ng simbahan. Ako hanggang ngayon, wala akong pinapatayo. Okay lang yun. Tatagan mo yung loob mo. May panahon ng Diyos para sa iyo. Sa inyo, alam niyo na to. Marami sa inyo nakakilala na sa amin ni Pastor Luis, pero gusto ko lang bangitin tong story na to. Nung bago kami kasal, sabi niya sa akin, Han, pagdating ng araw, sakay tayong eroplano. Sila kami naglalakad dahil nagtitipid kami. Wala kaming extra money for, kaya namin lakarin, lalakarin namin. Sabi ko, saan tayo punta? Tama may dumaan yung eroplano, no? Sabi niya, kung saan tayo punta? Basta sasakay tayong eroplano one day. Tapos, susundo kami sa airport. Sabi niya, Han, isang araw tayo na susunduin sa airport. Ano ba yun? Pangarap lang? I believe that was faith. Pero, nanatili kaming tapat kung ano man pinagkatiwala ng Diyos sa amin. Kaya yung aming faith, hindi lang namin nakita sa isip namin, ngayon yun ang pinapamuhay namin. Amen? Stamina. Do not quit in the ministry. May mga miyembro kang matigas ang ulo. Huwag kang hinayang pag nawala sila, iniiyak mo pa, pinapalo up mo. Ba't mo pinapalo up? Inaalis na nga ni Lord. Tinuod yun. Babani. Mo na nila. Mo na. Kaya mga tao, nga naman ang hawa man. Ako'y problema. Makilig yun. Si Lord yun ang tangko. Ba't mo pinapalo up? Osek on side. Osek on side. Nakakaubos siya ng energy mo. Yes. Ituon mo yung energy mo sa pinapagawa ng Diyos para maligtas yung Israel na ibinigay ng Diyos sa'yo o ano man yung congregation o mga tao na talagang pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Huwag mo ubusin yung lakas mo sa mga tao, wala namang kinalaman sa future mo. Amen. May naalala ba kayo? Osek na bitaw ako. Pala ko. Ha? May mga naalala kayo mga lumayas na? Marami ko. Celebrate tayo! Saway. Focus your energy. Focus your strength. Doon sa mga tao na binigay ng Diyos sa'yo. Huwag mong panghinayangan yung mga bagay at tao na inalis na ng Diyos sa buhay mo. Stamina. Sabi mo sa katabi mo, don't quit. Yes. Ayaw na paluwa pa pangita naglaso. Sabi mo sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Hindi pa kayo tapos pinag-usapan niyo pa yung mga pangalan, ha? Okay lang. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Mapapagod tayo at mapapagod. Mauubusan tayo ng pasensya. Mauubusan lakas natin. Natural lang yung kasi tao tayo. Pero, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Ang eagles sa taas nila lumipad. They will run and not grow weary. Minsan naisip mo, hindi ko to kaya. Magugulat ka na ng sarili mo, lumingong ka. Ang layo na pala ng narating mo. Alam niyo ba minsan, parang ang tahimik ng
paglalakbay mo, let me tell you something. Hindi dahil pinabayaan ka ng Diyos. Matahimik na yung paglalakbay mo kasi malayo ka na sa iba. Kasi alam mo yung mga taong merong stamina, ang layo ng nararating. At konti lang ang nakakagawa nun. Are you one of them? Yung anak namin si Phoebe po, ayun po yung picture niya. Iniwan namin siya dito sa Pilipinas nung pumunta kami ng Amerika. She was only like almost 4 years old. Nung nakarating po kami doon, we tried different ways. Pinetition po siya, pero it takes a little bit longer. Pero yung bata, iniwan namin mag-asawa. There were many moments na iiyak kami, gusto na namin bumalik sa Pilipinas at we're just gonna be together. So what we planned to do was, for Christmas, we planned to get her a tourist visa to be with us. O kaya naman, birthday niya, o kaya naman summer. Pero it's been, talagang laging deny. Sino sa inyo nakaranas ng denial sa visa po? Nakakainis, di ba? Nakakainis. Okay lang yun. Please listen to this story. So, Sorry, or denied. syempre lumalaki po yung bata. Yung nanay at tatay ko na nag-alaga sa kanya, nagkasakit hanggang namatay. So wala na pong kasama si Phoebe. Tapos lagi na-deny. Ngayon, yung petition niya, tapos sabi ko kay Pastor Luis, I'm just gonna do student visa for her while waiting for her immigrant visa. So kinuhanan ko siya ng student visa sa Canada, meron ng condo doon, meron ng enroll na siya. Pero alam niyo, one day, I thought, kasi hindi student visa naman yun eh. She's gonna get it. Deny pa rin. Tapos, the same day, sabi ko, sige na nga, I'm tired of doing this. Sabi ko, na lang, intayin na lang namin yung kanyang immigrant visa sa US. Mga couple hours lang I opened my email same day. I received email sa Amerika na pati yung kanyang visa immigrant petition has been denied. Sabi ko, Lord, 2 bansang denial, same day. Sobra naman. Kami naman mag-asawa, wala naman kami ibang pangarap lang makasama namin yung anak namin. Handa kaming tiisin lahat ang hirap dun sa Amerika. Pero gusto namin makasama namin yung anak namin. Kasi nag-aalaga kami ng mga... One time po, tumawag si Phoebe, sabi niya, ay, schedule ko natawagan siya that day. Sabi niya, Mami, pwede ba sandali lang yung usap natin kasi I will perform. Hindi ko, anak, magpe-perform ka. Opo, Mami, I have a part sa school na meron kakanta ko. Sabi ko, anak, hindi ko alam na nagsusolo ka. Can I hear your part? So, kumanta siya. Medyo hindi niya ma-reach yung part ng song. Kaya, tinawag ko si Pastor Luis, nasa church kami dalawa noon. During that specific moment, that time, he was teaching our young people for vocalization. Naiyak ako. Sabi ko, Han, stop muna pwede. Can you please come here? I-coach mo nga si Phoebe to reach this note. So, he did. Pero I was listening to him doing it. Tumutulo yung luha ako. Kasi minsan mahirap talaga sa ministry, di ba? Minsan sa sakripisyo mo pamilya mo eh. Tama? So, kaya nung na-deny yung bata, same day, sabi ko sa Panginoon, I got it. Ayaw yung mapuntahin si Phoebe sa Amerika. Kasi because of that, for years, 9 long years, natuto ako sa immigration. Actually, may mga natulungan ako ng mga pamilya na nakarating sa Amerika. Because what I've learned sa immigration. Pero yung anak namin, hindi ko mapapunta sa Amerika. I was here in the Philippines when I received those 2 notice denials from 2 countries at the same day. Hindi ko masabi kay Pastor Luis,
Hindi ko masabi sa bata kay Phoebe. Sabi ko, Lord, okay, I got it. Kung hindi nyo kalooban, tanggap ko na. Pero hindi ako magkukwit. Hindi ako magkukwit. I'm gonna go back to America and continue what you have called me to do. So I came back to America and I told Pastor Luis, lungkot, discouraged, lungkot na lungkot kami mag-asawa. Sabi dun sa denial sa Amerika, you have 2 weeks to make an appeal. Sabi ko, Lord, sabi dito, meron pa akong mag-a-appeal ako, but you have to get a lawyer if you want to make an appeal. We don't have the capacity to get a lawyer right away. Mahal yun. Wala kami pera. So I told Pastor Luis, I'm gonna do this for the last time. So I wrote a letter of appeal. I gathered all the documents which I already submitted to USCIS. Nilehas namin mag-asawa yung papers at this would be the last and final. We mailed it. Less than a week, nag-email sa akin yung director ng immigration. Your petition has been approved. Don't quit. Don't quit. See, ayaw ng demonyong makarating ang anak namin sa Amerika. Kasi magpapastor din pala siya. Amen? Kapag merong strong opposition, like si Shamgar, 600 Philistines. Why? Kasi he too will save Israel. Never quit. The last point is this one. The Spirit of God. The Holy Spirit will empower you. Like what He did to Shamgar. Kailangan natin ng banal na Espiritu Santo. Siya magbibigay sa atin ng kalakasan, ng tagumpay, ng kapangyarihan para mangyari kung ano man yung gusto niyang mangyari sa pamamagitan ng buhay natin. Don't do ministry without the power of the Holy Spirit. Kasi kung ganon, ikaw lang yan. Anointless. May word ba na anointless? Invento ko lang po. Kailangan may power ng Holy Spirit po eh. Kasi alam niyo, may kilala ba kayo na mga pastor, walang anointing, may anointing. Diba? Ibig sabihin, yung buhay hindi mabango. Pero yung pastor na merong kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, nakikita nyo, buhay na buhay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Judges chapter 6, verse 12. Sabi dito, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Kaya huwag tayong makinig sa sinasabi ng demonyo sa buhay natin. Minsan alam niyo yung mga voice na naririnig mo sa isip mo, na wala ka mararating, ganyan ka lang, huwag ka maniwala doon. Ganon din ang tingin ni Gideon sa sarili niya, sabi niya, wala ako, yung clan namin, the weakest among the clan, wala, ako mighty warrior. Iba ang tingin ng Diyos sa tingin mo sa sarili mo. Kaya huwag mong i-just yung sarili mo. Basta-basta. Basta-basta. Huwag mong mamalitin ang sarili mo. Hindi po yung false humility. Ibig sabihin po, kapag nandyan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo, walang hindi mo makakaya. Like Gideon, nagtatago nga siya eh. Sa Amerika po, sa totoo lang, hindi madaling magpastor doon. Ako kasi, ang alam ko nung hindi pa ako nakarating sa Amerika, lahat ng mga pastor na galing sa Amerika, malalaki ang simbahan.
Kaya tayo naman dito mga pastor sa Pilipinas, invite tayo ng invite, basta galing sa Amerika. Hindi po. Ang dami doon, hindi rin po talaga naging maayos ang kalagayan. Kasi po, wala ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kahit saan ka, Pilipinas ka o sa mansulok sa daigdig, kung nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, makikita mo ang mga pagbabago, makikita mo ang mga kamangha-manghang bagay na gagawin ng Panginoon. Kasi ang Diyos boundless siya. Hindi mo siya makukontain lang sa isang lugar. Kahit saan po. Kahit saan po. Samson, the Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands, and he might have torn a young goat, but he told neither his father nor his mother what he had done. Because of the Spirit of God. Pag andyan po ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin, the Holy Spirit is upon us, hindi ko alam kung anong mangyayari na next year sa CBNL District Conference. Kung ang lahat ng mga pastors natin, merong kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Amen? I heard the vision, 500 churches in 2033 po ba? Hindi ba yun imposible? Imposible ba yun? O posible? If the Spirit of God is upon us, can you imagine Shamgar? One man, one stick, one God. He was able to defeat the 600 Philistines. What Acts chapter 1 verse 8 says, but you shall receive power, ability, efficiency, and might when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth, the very bounds of the earth. Mga kapatid, huwag niyong limitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niyo. Hayaan yung banal na Espiritu Santo ang kumilos sa mga ministeryo na meron tayo. Amen? Amen. Nakakalungkot po kasi minsan na siguro nangyayari din dito yun sa Pilipinas, sa Amerika, ganun din po. Yung simbahan parang entertainment. Ako, I'm not against music. I love music. Before I became a pastor, I was a worship leader. And I love worship. I love yung mga magagandang stuff sa church. Pero huwag natin kalimutan kapag wala ang banal na Espiritu Santo, ano tayo? Para lang tayong ingay. Di ba kahit ang ganda-ganda ng mga plano natin, kung walang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, walang salvation. Puro transfer growth. Kaya dumami yung congregation mo dahil lumipat lang yung mga ibang miyembro na galit sa pastor nila kaya nasa congregation mo. Hindi yun, mga kapatid. We desire the power of the Holy Spirit. Kasi kapag andun ang banal na Espiritu Santo, nakikita mo mababago ang buhay ng mga tao. Ako po, honestly, palagi ko ito sinasabi sa simbahan. Gusto ko maraming tao sa simbahan. Gusto ko maraming maligtas. Pero kung yung mga naliligtas walang pagbabago sa buhay nila, sayang na. And one of the things that we do at Hope of the City po, very strong sa amin ni Pastor Luis yun, sa leadership, alam nila yun. Kaya meron kaming school of ministry. We disciple. Mga pastor, kailangan po naging disciple tayo. Para marami tayong makatulong na gumawa sa kaharian ng Diyos. Pero hindi natin yan magagawa sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang banal na Espiritu Santo. Nung kakaumpisa pa lang namin ni Pastor Luis doon, he was very excited because he's a visionary leader.
And I thank the Lord for that. When He has new thing, He's very excited. Hindi ako makakatulog. Paulit-ulit. Ganun ang pinag-usapan namin bago matulog ang pagising. So, and I thank the Lord that He has that, joy, excitement. Ako naman, cool. So, nung nag-uumpisa po kami, excited siya, ito yung gagawin, ganyan. Tapos nung pinisent niya yun dun sa couples na akala namin magiging part ng church, biglang isa-isa nagsabi, ay sorry pastor, may bago na kaming vision. Ganyan. So, hindi na daw sila mag-join sa amin. So, Pastor Luis was really discouraged. So, yung pinisent niya na sinulat niya, nag-share niya, pinunit na lang niya. Sabi niya sa kanya, huwag ka mag-alalahan. You are not alone. I'm here. Hindi ako sa Holy Spirit. But I'm here wherever the Lord leads you. Aren't you thankful with your spouse? Mga pastor? Can we clap our hands to that mga spouses? Kasi yung mga asawang babae na sensitive yan eh. I believe and I hope sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Amen? Tama ba ako? Tama ba ako mga asawa ng pastor? So, kahit gaano daming seminar gawin natin o atenan natin, pero o kahit gaano kalawak yung faith natin, pero kung wala naman tayong obedience, at the end of the day, it's just imagination. That's right. Shamgar, by the grace of God, by the Spirit of God, He made it through. He too saved Israel. Would you say to yourself, Lord, me too? Lord. Let's all stand up. Ako po, ikaw